Ako pa. Basta bukas magtrabaho ka na sa bar. Ayusin mong sarili mo ha. Bukas, sa dati pa ring oras. Huwag kang magmukmok dahil nakakabawa sa kagwapuhan mo. Paano na lang kapag nagkita kayo tapos ganyan ang mukha mo? Baka mas lalo lang siyang umayaw sa'yo. Sige. Hindi siya sigurado kung anong ibig nitong sabihin. Pero tama ito. Hindi siya dapat nagmumukmok. Kahit pahirap sa kanyang nangyayari. Hindi siya dapat magpaapekto. Kung sakali mang magkita sila, dapat ay maayos siya upang may mukha siyang maiharap sa dalaga. Itinayo siya ni Cole at iginaya patungo sa kanyang kwarto. Inalalayan siya nito pahiga. Matulog ka na muna, boss. Para naman may lakas ka bukas na magtrabaho. Hindi na niya sinagot pa ang kaibigan. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata upang makatulog. Hindi rin naman nagtagal at tinalaw na siya ng antok. Nasapo ni Harleen ang kanyang ulo nang maramdaman ang sakit niyon. Wala pa man siyang ginagawa pero parang pagod na ang kanyang katawan. Pagod siyang nagtungo sa banyo nang maramdaman ang paghalukay ng kanyang sikmura. Hindi pa rin naman siya kumain ng agahan pero may gusto nang ilabas ang kanyang tiyan. 3 araw na rin siyang ganon at hindi niya alam kung bakit. Tumingin siya sa sariling refleksyon sa salamin. Nang mapansin ang pamumutla niya, napansin niya na pumayat siya dahil medyo lumalim ang pisngi niya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Kaagad siyang lumabas upang silipin ang kung sino yon. Ma'am, good morning. May dala itong tray ng pagkain na inilapag sa mesa na nasa gitna. Hindi ka kumain kagabi, kaya naman inagahan ko para makakain ka ng almusal. Thanks, Mom. Tipid niyang tugon sa ina. But I don't feel like eating today. Baka sa mukha ng ina ang pag-aalala. Why? Natulog kang walang laman ng tiyan. Dapat ay kumain ka para may lakas ka. Bumagsak ang balikat niya. Even though I wanted to eat, my stomach isn't feeling well. Parang isusuka ko lang ang pagkain ko. What's wrong? Lumapit sa kanya ang ina. Inilapat nitong likuran ng palad sa kanyang noo. Wala ka namang lagnat, pero namumutla ka. I know. Gusto mo bang magpatingin tayo sa doktor? Suhestyon ng ina na hindi na nawala ang pag-aalala sa kanya. Umiling siya. No, Ma'am. I am fine. It's just my... Nahigit niya ang kanyang hininga nang maramdaman ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Kaagad siyang tumakbo patungo sa banyo upang sumuka. Sumunod ang kanyang ina na hinagod ang kanyang likuran. Ramdam niya sa hagod nito ang pag-aalala. Harleen, are you alright? Ano bang nangyayari sa'yo? Nang matapos siya'y hinihingal siyang naghilamos. Muli niyang tiningnan ang sarili sa salamin. Mas lalo siyang namutla. Sigurado ka bang ayos ka lang? Should we call a doctor for you? Umiling siya. Siguro ay dahil lang sa hindi ako kumain kagabi. I don't think so, Harleen. Bumaling siya sa ina. Why? I think you are pregnant. What? Halos hangin na lang nang isinambit niya iyon. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa nalaman na buntis siya. Hindi pa man siya sigurado na buntis siya. Dahil haka-haka lang naman ang ina niya. Pero kung sakali mang buntis siya, si Norman ang ama. Ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid niya. I can't be pregnant, Mom. Walang emosyon niyang sabi. No, I won't. I am not pregnant. Dahil lang yun sa wala kong kinain. Mom, right? Let's just call an OB-GYN to be sure. Mom, don't! Nag-aalala niyang tugon. Bahagya siyang umatras. I am not pregnant. Para makasiguro tayo, let's just go. Why are you so looking forward about it? Hindi makapaniwalang aniya. If I happen to be pregnant, maaati mo ba na makasama sa iisang bubungang taong dahilan kung bakit namatay si Sebastian? It doesn't matter. Taas boses na sambit ng ina. That's a blessing. Hindi mo ba alam kung ilang ina ang gustong magkaroon ng anak? Hindi mo pa alam kung gaano nila ipinagdarasal na magkaroon ng anghel sa buhay nila? Now that God blessed you an angel, are you gonna deny it? Mom, natigilan siya nang makita ang mga luhang tumulo sa mga mata ng kanyang ina. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito. Hindi mo alam kung gaano ko kagustong magkaroon niyan. Asik nito sa kanya. Hindi mo alam kung ilang santong dinasalan ko mabigyan lang ako ng anghel. What do you mean?
Napakurap ang ina sa gulat. Nang may mapagtanto, hindi man naipaliwanag sa kanya ng husto. Naging klaro naman yun sa kanya. Napalunok ang kanyang ina at mabilis na nag-iwas ng tingin. Nababasa niya na sa mga mata nito ang pagkatuliro. Mom? Pakiramdam niya'y wala na siyang karapatang tawagin sa pangalang iyon ng kanyang ina. Hindi pa nito nasagot ang tanong niya, pero alam na niya. Parang naparalisa ang kanyang katawan habang malaki ang mga matang nakatitig sa kanyang ina na hindi makatingin sa kanya. Naghahanap ito ng maisasagot sa kanya na makakawala sa tanong na gusto niyang maisagot mismo ng ina. What about Sebastian? Iyon na lang ang naging tanong niya. He came from a surrogate. Halos ibuga niya lahat ng hangin sa kanyang bibig. Ang lakas niya'y mas lalong nawala kaya naman dahan-dahan siyang napaupo. Ang mga luha niya'y nagsimulang bumulag sa kanyang mga mata. Nagbabadya ang pagtulo niyon. Hindi pa man natatapos ang kalbaryo niya kay Norman, ay meron na namang alon na hinampas sa kanyang tadhana. Hindi niya alam kung kailan matatapos ang madilim na pahinang yun sa buhay niya. Pakiramdam niya hindi na siya lulubayan ng masamang kapalaran. Tahimik lang ang naging pag-iyak niya. Wala nang maisatinig ang boses niya. I am sorry. Humihikbi na lumapit sa kanyang ina. Kung hindi namin inisip na sabihin sa'yo. Wala na kaming planong sabihin sa'yo dahil para sa amin. Ikaw ay nanggaling sa mismong dugot laman ko. To us. You are our daughter. Which I am not. Walang emosyong sabi niya. Kahit pa tumutulong mga luha niya, hindi niya magawang ipakita ang sakit niyon sa ekspresyon niya. Namanhid ang kanyang buong katawan at tinihiling niya na sana isumama na rin ang puso niya. Nagsagayon ay mawala na ang sakit. Sa isip niya ay unti-unting napupunit ang larawan nilang buong pamilya. Ang larawan niya na unti-unting humihiwalay sa larawan ng mga magulang niya at ni Sebastian. Nagsimula na siyang questionin ang pagkatao niya. Kung hindi siya isang Alcantara, sino siya? A fake, a fraud, adopted. Buong buhay niya, hindi niya minsan inisip na dalawa ang pagkatao niya. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya na hindi niya kadugong mga taong nagpalaki sa kanya. Palagi niyang itinatatak sa isip niya na dahil isa siyang Alcantara, dapat ay kumilos at umakto siya bilang kasapi ng pamilya. Dahil ang apelidong dinadala niya ay isang kilala at respetadong pamilya. Ngayon, hindi na niya alam kung sino siya. Hindi niya alam kung paano niya nagagawang umakto na miyembro ng pamilya. Gayong alam ng mga nakatatanda kung ano siya. O kung ang mga ito lang ba ang may alam. Kaya ba ayaw sa kanya ni Isabel? Dahil alam nito kung sino siya? Dapat ay maging masaya pa siya dahil may pamilyang tumanggap sa kanya. May magulang na nag-alaga at nagpakain sa kanya. Binihisan at pinag-aral siya sa isang mamahaling universidad. Pero mapakla siyang natawa na mapagtanto kung anong klaseng tapang ang meron siya habang pinagmamalaki ang apelyido niya. Para siyang baliw na tatawa habang tumutulong mga luha niya. Harleen! I am adopted. Damn! Bumaling siya sa ina na naguguluhan sa inaakto niya. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? We thought it was for the best. Best? Napapantastikohang aniya. Hiding it to me is for the best? Why? Mom, hindi naging best ang pagtago niyon sa akin. Kahit kailan hindi naging best na pamukain akong tanga. You planted a lie to my life. All along I thought if I could surpass Isabel, Dad would be proud of me. If I could just be one step ahead of her, everyone will congratulate me. Napailing siya. But no, kasi kahit anong gawin ko, hindi ako hihigit o tatapat sa kung anong meron siya. Dahil siya'y galing sa dugo at laman ng Alcantara and I... Napahinto siya at mariing naipikit ang mga mata nang maramdaman ang bahagyang pag-ikot ng kanyang paningin. Harleen! My whole life is a fraud. Marahas na umiiling ang kanyang ina. Sinakop nito magkabilang pisngi niya upang iharap sa mukha nito. No! Wag na wag mong isipin na hindi ka Alcantara. Para sa amin. Tinanggal niya ang kamay ng ina sa pisngi niya. Walang emosyong tinitigan niya ito. Who is my parents? Ani niya sa ina. Ikamamatay ko kung pati ikaw ay mawala sa akin. Pinunasan niya ang mga luha niya. I want to know who is my parents.
Anak! As far as I know, I am old enough to have my rights to know about my biological parents. Who are they? Natatalong bumuntong hininga ang ina. Kung talagang mahal mo ako, sasabihin mo sa akin kung sino ang mga magulang ko. Napatakip ng bibig ang ina. Pinipigilan itong mapahagulgol ng malakas. Ramdam niya ang sakit sa bawat pagtulo ng mga luha nito. Batid niyang hindi lang siyang nahihirapan sa sitwasyong yon. Ang ina niya ay mas higit na nahihirapan. Gusto ko silang makilala. Isang malakas na sampalan dumampi sa pisngi ni Harleen, galing sa kanyang ama na matalim ang tingin sa kanya, at nagtatagis ang bagang nakadarating lamang. Naroon rin si Miguel at Aaron na nabigla sa ginawa ng ama niya. Ang kanyang lolo naman na nakaupo sa bench ay hindi sila tinapunan ng tingin. Dad! Suway ni Miguel. What was that for? That's for putting your mom in danger. Kahit pa nabigla siya sa ginawa nito, ay hindi niya magawang sisihin ng ama. Kasalanan naman kasi niya. Kung hindi niya pinilit ang ina, hindi sana ito maisusugod sa ospital. Hindi sana malalagay sa alanganin ang buhay nito. Ngayon ay nasa ospital sila dahil isinugod ang kanyang ina nang mahimatay ito kanina. Ikinubli niya ang sama ng kanyang pakiramdam upang huwag siya nitong kaawaan. Ngunit kahit ano ata ang gawin niya, hindi niya makikita sa amang simpatsya nito para sa kanya. Hindi na kailanman siya nito titingnan ng gaya dati. At ngayon na alam na niya kung bakit, wala na siyang karapatan pa na magreklamo o magdemand ng atensyon mula sa ama niya. Have you had enough? Hindi pa ba sapat na binibigyan mo ng problema ang ina mo? Ngayon naman gusto mo siyang patayin? After all we did for you? I never asked for it. Kalmadong putol niya sa ama. Pero sinusuklian ko naman lahat ng yon. I am trying to be your perfect daughter. I topped in my class. Kahit na hindi mo ko tingnan gaya ng dati, ayos lang. Kasi deserved ko naman. Naging pabaya ako kay Sebastian. And I know you blamed me for that. Kayo ba? Have you had enough? Kulang pa ba yung parusang ibinibigay niyo sa akin? Hindi pa ba sapat yung mga ginagawa ko para pahalagahan niyo kahit na papaano? Hindi na niya napigilang maging emosyonal. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa sakit na nararamdaman niya, pero kakaiba. Nag-uumapaw. Hanggang kailan niyo ako sisingilin sa buhay ni Sebastian? Hanggang kailan niyo ipararamdam sa akin na akong may kasalanan? Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang nag-uumapaw na emosyon ay gustong kumawala. Kahit anong gawin ko, kung ibang pagtingin niyo sa akin, walang magbabago. I am still the irresponsible daughter to you. But now, I know why. Because I am just your adopted. Si Aaron at Miguel ay parabang nabuhusan ng malamig na tubig sa labis na pagkabigla. Nilingon ni Aaron ang lolo nila. Natahimik lang na nakaupo, ngunit natigilan sa kanyang tinuran. Harleen. Lumapit sa kanya si Miguel saka bumaling sa ama. Dad, iuuwi ko muna si Harleen. Pag-usapan na lang natin yun kapag gising na si Tita. Yun yun? Putol niya kay Miguel. All along? Ako lang bang hindi nakakaalam sa totoong pagkatao ko? Tiimang bagang na umiling si Aaron. I didn't know. Bakas pa rin sa mukha nitong pagkagulat. I guess we aren't aware of this matter until now. Ikaw kuya, yun yun? Baling niya sa kapatid. And you never told me? Nag-iwas ng tingin sa kanya si Miguel. Ang ama naman niya ay lumambot ang ekspresyon. Lumapit rin ito sa kanya. Harleen, is that why your mom fainted? Because you confront her? Umiling siya. She spilled it out, Dad. Halos nangihinang ibinagsak ng ama ang kamay. Ang kaninang matigas nitong tindig ay biglang nanlambot. Punong-puno ng emosyon ng mga mata. Naalala niyang emosyong yon. Noong araw na ilibing nila si Sebastian ay iyon rin ang emosyong ipinakita nito. Hindi na ito nagsalita pa. Dahil doon ay hindi na niya napigilan ng mas lalong mapahagulhol. Umalalay sa kanya si Miguel, pero kaagad din niya iyong inalis. Kaya ba hindi niyo ako magawang tingnan sa mga mata? Nang mawala si Sebastian, ni minsan hindi niyo na ako nilambing. Aniya, sa murang edad, itinatak ko sa isip ko na ako ang may kasalanan. Akong dapat sisihin dahil akong naging irresponsableng anak. Let's go home. Saka na natin pag-usapan yan. Wika ni Miguel.
pero hindi niya ito pinakinggan. After that, you never looked at me. You always gets mad at me for no reason. Kahit hindi mo sabihin, alam ko, gusto mo kong itatwa. Kahit hindi mo ibig ka sa mga labi mo, ang mga mata mo naman na nagsasabi kung gaano kakasuka sa akin. Harleen, please, magpahinga ka muna. Saka na natin ito pag-usapan. Nagmamakaawa na ang tono ni Miguel, pero hindi pa rin niya ito pinakinggan. But Dad, if I hadn't let Sebastian go that way, would you still look at me the same? If I'd be the one that died that day, would you get mad at Sebastian? Mapakla siyang natawa. Probably not. Hindi naman kasi ako kawalan sa'yo. I'm just your adopted anyway. Kayang-kaya mo akong palitan kung gusto mo. Pero si Sebastian, even though he didn't come to Mom's womb, he's still your own flesh. A hard one to replace. Pinunasan niya ang mga luha niya na bumasa sa kanyang pisngi. Ngunit kaagad rin yung napalitan ng bumuhos muli ang panibagong luha. Hayaan mo, Dad. From now on, you will never see me again. Hindi ka na mamumroblema. What are you talking about, Harleen? Ang kanyang lolo na ang sumabat. Ang malakas at nakakatakot nitong boses ay umalingaw-ngaw sa hallway ng hospital. Dahilan para mapukaw nilang atensyon ng mga taong nasa malayo. Don't you dare do something stupid! Napabuntong hininga siya. Ngayon na alam niyang hindi siya miyembro ng pamilya. Pakiramdam niya ay wala na siyang dahilan para matakot at sundin ang mga sinasabi ng mga ito. I made my decision. This is my life now. Napamaang ang kanyang lolo. Hindi ito makapaniwala sa tinuran niya. I want to know who my biological parents are. Are you... Hayon na naman ang nakakatakot na ekspresyon ng kanyang ama. Nagtatagis ang bagang nito sa galit. Are you going to give up everything just to find your biological parents? Including your mom? Hindi iyon ang nasa isip niya. Ni minsan wala sa isip niya na itatwa ang ina. Kahit pa hindi niya ito tunay na ina ay mahal na mahal niya ito. Ito pa rin ang kikilalanin niyang ina. Pero gusto niyang makilala ang tunay niyang mga magulang. Gusto niyang malaman kung bakit siya ng mga ito hinayaang mapunta sa iba. Matapang niyang hinarap ang ama. May karapatan naman siguro akong malaman ang tunay kong mga magulang, hindi ho ba? Saad niya. Fine. Asik ng ama. But don't expect too much. I won't. Natahimik ang kanyang ama. Ganun rin sina Aaron at ang lolo niya. Si Miguel naman ay inaaya na siyang umalis. Ayaw na rin naman niya makipagtalo sa kanyang ama dahil mukhang marami pa itong gustong isumbat sa kanya. May mahalaga rin siyang sasabihin rito. Ngunit hindi iyon ang tamang oras para pag-usapan nila. Kaya naman hinayaan na lang niya si Miguel nang hilain siya nito. Naglalakad sila sa mahabang hallway at tahimik lang siya. How are you feeling? Tanong ni Miguel. I am fine. Napahawak siya sa kanyang tiyan. I am hungry. Gusto mo bang kumain? Yeah, but not here. Gusto mo bang maghanap ako ng restaurant? Your favorite restaurant are near the hospital. Gusto kong kumain sa karinderya. Napamaang si Miguel. Karinderya? Why? It's not like I don't want to eat there, but you? Nagkibit-balikat siya. I just feel like eating there. That's all. Hindi naman nagtagal nang makahanap sila ng karinderya. Harap lang ng ospital iyon at halos lahat ng mga nurses ay kumakain roon. Dahil kilala sila ng mga nurses sa ospital, ay hindi maiwasan ang pagtinginan sila ng mga ito. Marahil ay nagtataka kung bakit sila naroon. Wala ba silang sariling kantin sa loob? Naiinis na tanong ni Miguel, hindi kasi ito makasingit sa dami ng tao. I assume mas masarap ang pagkain rito sa labas. Aniya. Isa pa, kung ako rin naman, hindi talaga ako makakakain sa loob ng ospital. I don't like the smell. Kailan ka pa naging sensitive sa ospital? Just now. Why? Napakamot siya sa tuktok ng kanyang ilong. Hindi rin naman niya maipaliwanag. Anyway, what do you want to order? Lumpiang Shanghai. That's it? Plain rice and water. Iyon lang? Tumango siya saka bumaling sa paligid upang maghanap ng mauupuan. Ngunit puno ang paligid. Let's just eat in the car. Not in my car. Tanggi ni Miguel. Arte mo? Inis niyang sigaw sa kapatid.
Ayoko rin magkaroon ng ibang amoy ang loob ng kotse ko. Baka isipin ni Sapar may dinedate ako sa loob ng sasakyan. Napaingos siya. Kung kailan 4 ng anak niyo saka pa siya magsiselos? Hindi mo naman alam kasi wala ka pa namang asawa. Kapag may asawa ka na, tingnan ko lang kung hindi ka mapraning. Hindi na siya sumagot pa. Bigla kasing pumasok sa isip niya si Norman. Nakaagad naman niyang iwinaksi. Hindi nagtagal ay nasa unahan na rin si Miguel. Hinintay niya ito sa labasan. Nasa ganoong sitwasyon siya nang mahagip ng kanyang mga matang pamilyar na tao sa kanya. Dumaan ito sa harap niya ngunit okupadong isip nito. Kaya naman hindi siya nito pinansin.